Naman ay tungkol pa rin dito sa mga hiring naman ng mga Filipino nurses going or bound for the US. May makakausap tayo via Zoom at ito ang presidente at CEO ng Professionals to USA. Walang iba kundi si Raymond Naval. Good morning, Raymond. Magandang umaga po sa inyo dyan. At salamat po sa pag-imbita po ulit sa akin. Hello. Hello. Teka. Hello? Hello, Raymond, narinig mo ba Yes, opo. Ayun, Naririnig ko kayo. okay, Opo. okay. So at least, nandiyan ka ngayon sa New Jersey ba? Tama, Raymond? Oo. Sa Florida, USA po. Florida. So ang oras, baliktad. Tama ba? So ngayon, mga alas 9 Gs ba o alas 9:08 ng gabi? Oo. Tama po, ng Sabado ng gabi po. Okay, Salamat okay. po sa pag-imbita niyo po ulit sa akin ngayon. Oo, thank you very much. Alam mo kasi itong programa namin, itong Approve Yan, it's more of mga positive news, mga kailangan, mga jobs abroad. So I was made to understand na kayo ay very actively talagang nagre-recruit ng mga Filipino nurses bound for the US. Iba-ibang lugar to sa US, di ba, Raymond? Oo. Tama po yun. For 24 years na po kami sisilbi at nagdadala po ng direct hospital hiring po dito sa Florida, Georgia, Kansas, at iba't iba pong mga ospital. Okay. So for this year, bigyan mo ako ng idea, ilan ang mga ini-expect natin na let's say ma-recruit natin mga Filipina nurses and kailan sila paalis sa Pilipinas? Oo. So ngayon po, ang opening po kada taon ng immigrant visa for highly skilled professionals are 60,000 visas lang po every year. Okay. So every October 1st is the new fiscal year po sa Amerika na pwede po magdala ng mga nurses, PT, kung ano-ano pa kung mga highly skilled professionals na 4-year degree po. Yan po ang available. So it takes about a year and a half to 2 years immigrant visa po, permanent resident po ng Amerika. Yan po ang proseso ng Amerika kasi dalawang gobyerno po ang nadadaanan ng papeles bago po umabot sa embahada ng Amerika dyan po sa bansa kung nasa po sila. So ikaw, Raymond, being the President and CEO ng Professionals to USA, hindi lang confined sa nurses ang mga hinahire nyo from the Philippines. Ibig sabihin, other professionals, ikaw rin, kumukuha rin kayo. That is correct po. MedTech po at saka karamihan po nurses dahil yan po ang ating critical shortage dito sa Amerika. So ngayon, bigyan mo ako ng idea kasi sa mga nakikinig sa atin ngayon, Raymond, meron na ba kayo, let's say for this year, alam ko malaki pa rin ang demand at alam ko highly regarded ang mga Filipino nurses natin kahit saan naman diyang estado di ba, sa Amerika. So, ilan ang mga ini-expect nating mapapaalis at saka yung talagang demand ba, malaki pa rin? Ang nakatala po ngayon is mga 1.2 million shortage po ang ito sa buong Amerika. So hindi na po ito nasolbahan simula 20 years ago, mahigit na po. Kaya taon-taon po ang 60,000 visas na available ay madali pong nauubos. Pero po, lima lang po ang dapat intindihin ng mga Pilipino. Number 1, direct hospital hire po, meaning empleyado po sila ng ospital at hindi po kami ang employer nila. Number 2, ano pong state ang gusto nilang puntahan? Dapat po desisyonan po nila kung gusto po nila sa malamig, sa sobrang malamig, medyo malamig o medyo mainit. Katulad po sa amin sa Florida, Texas, Georgia, ganyan po medyo mainit-init. Pero kailangan po ng nurses 1.2 million shortage po ng nurses according to the US Department of Labor po. Okay. Doon sa shortage niya ng 1.2 million, malaki rin ho yung doon no? Ang Filipinos, yung component ng mga Pilipino dahil 'di ba maganda naman ang ang status ng mga Filipinos doon, how they are regarded in mga hospitals in the US. Pati ho ba sa California kasi doon marami tayong mga kababayan Pilipino. Mayroon din ho bang kakulangan ng mga Filipina nurses doon sa California? Lahat po. Nako, napakadami hong kailangan kahit sa California pa. Importante pong malaman nila na hindi po ito na nasusuplayan dahil ang Pilipinas po, we have I heard from sources po na we have 200,000 surplus nurses. And ang mga nurses po natin sa abroad na nagtatrabaho ay pwede rin po mag-apply ng diretso. Diretso na po sa ospital at
ang ospital po ang nagpepetisyon ng kanilang immigrant visa. Masisipag po ang mga Pilipino, matsatsaga, sila po ang Online. nagpipick up ng mga Online. overtime. Ah, Sila po ang nagpipick up ng mga overtime kasi 3 days a week tama. po ang kanilang assignment. Oo. 3 12-hour shifts. Oo. So, magpang-apat na shift po sila niyan, overtime na po yan. Time and a half po ang sweldo na yan. Oo. Kaya kung sumasahod po sila ng 40 per hora, $60 per hour. Pag lumagpas po ng 40 hours within that 1 week time frame. Oo, okay. So ngayon, sabi mo, 60,000 lang yung limit, no, sa visa, 60,000. Pero ibig sabihin, for now, may need, no, in all the other states. Kunwari, mga nakikinig sa atin ngayon, ano ang mga kailangan? Kailangan ba they have the existing license for them to qualify? And then, paano ba yan? Pag direct hospital hire, paano? How will they apply? Ibigyan mo kami ng mekanismo para for those interested to apply. Qualified naman sila at meron silang academic qualifications. Opo, ang pinaka-main qualification lang po, dalawa lang po actually. Yung NCLEX na tinatawag, para pong PRC sa Pilipinas yan. Okay. NCLEX po is provided po yan ng Amerika, Monday through Saturday ho ang exam online. Diyan po sa Makati. So, NCLEX po dapat mapasa nila at isang English exam katulad po ng tinatawag na IELTS. Alam po ng IELTS, mga nurses yan, Oo. IELTS, or may tinatawag din po na PTE exam, meron pong OET. Marami po silang English exam na pwede pagpilian. So, tapusin lang po ang NCLEX at ang English exam. Qualified na po sila for an immigrant visa at makakarating po at makakarating. Totoo po yung sinabi nyo na tanong nyo na 60,000 a year. Pero bear in mind, nakasama po lahat dyan ng IT, engineer, PT, OT, yung mga iba-iba pa hong highly skilled professional po. Naghahati-hati po lahat yan. Sa buong mundo po yan. Yung 60,000, hindi lang po para sa Pilipinas. Okay. Pero Raymond, sabi mo nga, di ba, ang balita ko, parang meron yata mga hospital mismong mga representatives na nagpunta rito at directly nag-recruit sila from here sa Pilipinas. Meron bang mga gano'n na parang mga dumarating dito na tapos they oversee the recruitment here at para dun sa mga interesado? Oo. Ganun po din kami. Kailangan po kaming kumuha ng permit sa DMW every time na nandyan po kami. 2 to 3 times a year po kami nandyan sa hotel, and doon po kami nag-interview ng nurses at doon po sila ino-opera ng ospital on the spot. So dahil po sa kakulangan ng nurses sa Amerika. Okay, Nagpupunta na po ang mga Amerikano dyan kahit nung araw pa ho, 24 years na po nagre-recruit. Ilan na nakuha? Years na rin po. Ilan na nakuha nyo bago natin kayo bitawan? Ito ilan na nakuha nyo for this year, 2024 na mga nurses? And how For many this more? year- And how many more for the rest of the year? Paikli lang. Wala pong katapusan. This year po halos 2 taon na po ang na-recruit namin at na-file. Mga 3,200 nurses na po ang nadala namin dito sa Amerika po. 3,200 families po. Wow, okay. Sige po, maraming salamat sir sa oras at good luck ho dahil yung mga ganyang balita ay very good news for our kababayans. Okay. Maraming salamat po for having me and pag-imbita po ulit. Salamat po. Thank you po. Okay, yan ho si Raymond Daval, President and CEO ng Professionals to USA. Okay, tuloy-tuloy tayo ngayon at makakausap naman natin via Zoom